RMN DZXL 558. DCXL. Si Attorney Barry Gutierrez, siya po ay dating tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte at ngayon, Sara Duterte, ano ba Lourdes? Ano ba ba't lumipat na? Vice President Leni Robredo at ngayon po Naga Mayor Leni Robredo. Attorney, live kayo sa RMN DZXL Manila, si Rajuman Lourdes. Good afternoon. Magandang hapon, Ma'am Lourdes. Binigyan mo ako ng bagong trabaho. Pasensya na ho kayo. Attorney, alam niyo na rin to Marami talaga lumilitaw na ngayon ang pangalang Leni Robredo. Napag-uusapan ho ba ito, Attorney, ng grupo ho ninyo for presidential election? Tuloy-tuloy naman yung usapan, di ba? Nung nakaraang linggo lang, nakita naman natin yung lumabas na photo na kasama ni former VP Leni, yung mga leader ng mga iba't ibang partido na bahagi dun sa Progressive Coalition. So nandun sila Senator Risa Ontiveros, si Senator Kiko, si Senator Bam, si Kong Laila, si Kong Chel, at iba pang mga leader. So napapag-usapan naman tuloy-tuloy yung paghahanda for 2028. Pero ang isang Leni Robredo po? Well, patuloy ang mga kumakausap sa kanya at sinusubukan siyang i-encourage na muling tumakbo nga sa 2028. Pero ilang beses na rin nagsalita si VP Leni na sa kanyang timpla ngayon, mas gusto niyang manatili bilang alkalde ng Naga. Pero siyempre, alam naman natin, never say never. So tingnan natin kung ano mangyayari. Pero sa kasalukuyan, mukhang napagkasunduan na, sisimulan na ang proseso sa paghahanap at pagkakaisa sa isang kandidato ngayong taon na ito. At sa aking pagkakaintindi, batay dun sa mga kwento ng mga taong ang dumalo dun sa pulong na yon, pumayag si VP Leni na maging isa sa mga lead convener nitong prosesong ito. Proseso po nino at ng para lang malinaw po sa amin, Attorney. Well, ang pagkakaintindi ko, yung siyempre kasama Liberal Party, kasama ang Magdalo, kasama ang Akbayan, kasama ang Tindig Pilipinas. Medyo malawak-lawak naman na koalisyon. Hindi ko alam eksakto kung sino pa yung mga ibang mga grupo na magiging bahagi nito. Pero madami-dami na mga grupo at individual ito na nagkakaisa na kailangang magkaroon ng isang kandidato na pwedeng masuportahan para nga sa 2028. So possible pong mapa-oo pa si Vice President Leni? Sinasabi niya na hindi na siya interesado sa kasalukuyan, pero madami doon sa grupong yon na hanggang ngayon ay umaasa na maaari pang magbago ang kanyang isip. So ako, hintayin na lang natin kung ano mangyayari. Pero in the meantime, tutuloy na yung proseso at may mga ibang mga pangalan na titingnan kung baka sakaling yun ang mapagkaisahan sa taong ito. Ano po ang inyong reaksyon sa announcement ni Vice President Sara Duterte? Palagay ko wala namang nagulat di ba? Ako, nagtaka nga ako na ngailangan pa ng announcement. So, ang unang tanong, bakit ngayon? Di ba? Ano ang pakay nito na ngayon ginawa? Ganoong matagal na naman na ina-assume ng maraming mga tao na siya talaga ay tutuloy at tatakbo bilang presidente sa 2028. So, ako, narinig ko na yung mga ibang mga spekulasyon na maaring ito ay may kinalaman doon sa nakaambang impeachment sa kanya sa House of Representatives na magsisimula na sa Lunes. At tingin ko, isang posibilidad yon na tiniming ito para ipaalala sa mga kongresista na baka in 2.5 years siya na nakaupo sa Malacanang. Kaya paalala ito na baka mag-isip-isip sila kung magiging kasing aggressive sila dito sa impeachment process na ito tulad ng nangyari last year. Kasi kung ang laman lang naman yung announcement na siya itatakbo, tingin ko naman wala nang nagulat doon. Pero sinasabi ho ng ilang mga analyst ng kanya ring partido na talagang napakalakas ni VP Sara sa presidential bid. Kayo ba'y naniniwala dito, Attorney? Well, hindi naman natin matatanggi na siya ay lamang sa kasalukuyang mga survey.
Pero ang isa rin ang hindi natin pwedeng itanggi, 2.5 years pa ang eleksyon. Di ba? At madaming pwedeng mangyari sa loob ng 2.5 taon. Sa nakaraang siguro halos 3 eleksyon na presidential elections na nagkaroon tayo, 2022, 2016, 2010, kung sino yung lumalamang sa survey ng ganito kaaga, sa pagkakaalala ko, wala namang nanalo di ba? Madami dyan yung nanalo sa dulo, mas malapit sa eleksyon bago pinakita ang kanyang lakas. So ako, hindi natin pwedeng itanggi na siya ang lamang ngayon at tingin ko yan ang pinanggagalingan ng kumpiyansa ng kanyang mga supporter. Pero totoo rin naman na matagal pa ang eleksyon at madami pang pwedeng mangyari. May mga lumalabas, Lenny Marcos, BBM po, no? So sabi ho nila parang makasisira daw. Kasi hindi raw po ito ang stand ni VP Lenny before. So, meron ho bang ganoong anggulo, attorney? Lenny... Nakikita ko yung spekulasyon na yan. Pero sa akin pagkaalam, wala pang aktual na pag-uusap na nangyayari. Maski simula man lang para mangyari yung bagay na yan. Gaya nga ng sinasabi nga ni VP Lenny, hindi siya interesadong tumakbo So, yun muna siguro ang dapat lagpasan bago magpumasok sa mga ganyang klaseng spekulasyon. Oo. May pag-uusap po sila this weekend, attorney. Wala ho ba kayong hindi ho ba kayo kasama doon? At ano ho kayo mga pwedeng pag-usapan? Hindi, ang pag-uusapan naman doon, Naga. Nagpupunta si Pangulong BBM sa Naga para sa proyekto. Para dalawin si VP Lenny sa kanyang kapasidad bilang alkalde. So tungkol to sa mga government projects. So, sa akin pagkaalam, hindi naman to talagang dinalaw siya para pag-usapan politika di ba? At sa tingin ko naman, sa pagkakilala ko kay VP Lenny, ang ipaprioritize niya sa ganyang klaseng usapan ay yung kapakanan ng kanyang mga kababayan sa Naga na kasalukuyan niyang pinagsisilbihan. Attorney, kung walang presidente pa, no? Sino pong pinakamalakas na nakikita niyo po for vice? Kasi si Bam Aquino, sinabi na po niya na hindi ako tatakbong vice president. Meron ho ba kayong mga ginugroom na, attorney? Mas mahirap pag-usapan yung Vice President, Ma'am Lourdes, kung wala pa attorney, presidente, di ba? dapat daw pinag-uusapan na kasi sa kabila, Sara, Robin o kaya Sara Go. Ako, naiintindihan ko naman yun. Pero sila kasi may saka na sila di ba? so siyempre, kapag meron ka ng malinaw na kandidato para sa presidente, susunod yung vice presidente. Pero sa aking karanasan, never naman nangyari na nauna yung vice presidente bago presidente, di ba? So ako, ang unang pag-uusapan ngayong taon na ito, malinaw, sino muna yung mapapagkaisahan natin para maging ating kandidato pagka-presidente. Ngayon, yung sa vice, susunod yun. Di ba? Pag nasettle na natin itong mas importanteng tanong na ito. Okay. Ito naman po ay sa interview namin kay Attorney Sal Panelo. Sabi niya lang, Diyos na raw po ang nagtalaga at nagsabi kay VP Sarang tumakbo para po pamunuan yung bansa. Meron po kayong reaction, attorney? Siyempre, lahat naman yan ang lahat naman ng taong tumatakbo sa pagkapangulo. Sinasabi nila merong mas mataas na panawagan sa kanilang ginagawang 'yon. So, 'di ba? Siyempre hindi na natin i-expect anything else, 'di ba? Sa kahit sinong tao na tatakbo sa pagkapangulo. Pero 'di ba sa dulo, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa nakaraang 2.5 taon. At siguro mas matimbang diyan. Tingnan natin kung ano ba yung mga ginawa ng tao habang hindi pa siya pangulo, 'di ba? At sa aking ito nga sa pagtanaw ko sa social media pagkatapos nga ng announcement ni VP Sara itong nga nakaraang araw, madami nagsasabi, hindi mo nga maayos na nagawa yung trabaho mo bilang VP, bilang DepEd Secretary. Bakit ka nag-aambisyon na ma-promote? So ako, yan ang mga katanungan na sa tingin ko nakaharapin nila papalapit ng 2028. Lalo na't ngayon na opisyal na siya nagdeklara na siya ay tatakbo nga bilang presidente. Pero attorney, di ba tama kayo sa mga sinabi niyo yun may mga nagtatanong kung nasaan nga siya, even yung Malacanang. Pero sa kabila ho nun, ba't ang taas niya po sa mga survey? Well, mataas siya sa survey dahil sa tingin ko, buhay na buhay pa rin yung kanilang makinarya sa social media na nagpapalabas ng kanilang version kung ano ang kanyang nagawa.
Hindi natin maitatanggi na hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin at malakas na malakas pa rin yung kanilang social media machinery. Pero gaya nga ng binanggit ko, 2.5 years pa yan, merong ongoing process sa harapan ng Kongreso at posibleng sa Senado. At ngayong nagdeklara na siya itatakbo, may expect natin na kung meron mang mga lalabas pa tungkol sa kanyang pagsiservisyo, yung mga nangyari habang siya ay nakaupo sa pwesto mula nung siya ay pumasok sa public service, posibleng lumabas pa yan, diba, sa darating na mga buwan bago mag-eleksyon. Ito, attorney, last na lang, no? Kung halimbawa kunan ho kayo ng opinyon ni VP Lenny, Barry, okay lang ba Lenny at Marcos? Okay ba sa inyo yun, attorney? Ako, mahihirapan akong magsabi ng okay yun o hindi. Kasi ang una kong tanong sa kanya, so, desidido na kayo, ma'am, tatakbo kayo. Yun yung unang tanong eh. Ngayon, kung sabihin niyang desidido siyang tumakbo, tsaka siguro seryoso pag-usapan yung mga ganyang klaseng posibleng pag-aalyansa. Pero ako, ang pinangahawakan ko lagi dyan, mismong sinabi na ni VP Lenny dati pa, na anumang alyansa, anumang pakikipagtulungan sa politika, kailangan nakaangkla sa prinsipyo. So tingin ko yun ang mga magiging gabay dyan. Kung sakali mang siya pa rin ang tatakbo. Pero gaya ka sabi ko, Ma'am Lourdes, yun ang unang tanong na kailangang masagot. Siya ba ay willing pang tumakbo? Ganong nito mga nakaraang buwan, paulit-ulit na niyang sinasabi na hindi yun ang kanyang plano para sa 2028. Ano po ang inyong mensahe sa mga supporters ni VP Lenny, ninyo po? Kayo ba? Andali, attorney, kayo, anong plano nyo? Parang nahuli tayo nag-usap, yan din ang tinanong mo sa akin. Oo nga, attorney, marami nagtatanong dito Ang plano ko sa kasalukuyan, at ito na rin yung mensahe ko para sa lahat ng mga supporters ni VP Lenny at ni Sen Kiko noong nakaraang eleksyon, kapit lang, di ba? Parang ngayong taon na ito, magsisimula ang proseso para tayo ay makonsulta, para mapagkaisahan natin ang ating magiging pambato sa 2028. Maaring si VP Lenny yun, maaring hindi, pero ang importante, makilahok tayo ng aktibo, diba, dito sa prosesong ito, pagtibayin natin lalo yung ating mga hanay dahil tiyak yung maagang paghahanda at yung masidhing pagkilos para sa ating susuportahan, yan ang mga magiging susi sa tagumpay sa 2028. Attorney, maraming salamat, mabuhay kayo, good afternoon. Magandang hapon din at miss ko na kayo, Ma'am Lourdes. Balik kayo dito, sir, ha? Sige. Attorney, salamat po. Bye-bye.